tinatanong nung subscriber natin kung pwede na raw makuha yung reward nila kahit nag-apila pa sa CA ang dati nilang company. Well, basically, ang sinasabi niyong reward, yung labor award nila doon sa kaso, no? Tapos yung sinasabi niyang apila sa CA, technically hindi apila yun. Nag-file ng petition for certiorari yung kumpanya na nakalaban nila sa Court of Appeals. Para masagot natin yan, kailangan nating i-discuss yung proseso ng takbo ng labor cases, yung konsepto ng finality, yung konsepto ng petition for certiorari in relation dun sa execution. So in the meantime, shout out muna natin ang ating mga followers and subscribers dito. Yung labor cases, overview lang sa mga hindi familiar, no? Kaya ako sinabing hindi familiar kasi may mga subscribers na dito na maalam na sa labor case, maalam na sa kaso. So, sa kanila, basic lang to. Pero napakalaking porsyento ng mga followers and subscribers natin hindi masyadong familiar sa proseso. So, discuss natin. Ganito yun. Pag nagsimula ng kaso, syempre SENA yan, yung single entry approach, parang baranggayan ng labor cases yan. Hindi gagawa ng decision yung SENA officer, yung hearing officer or siyado ang tawag nila. Ang gagawin lang niya, mag-effort sila na magkaroon ng amicable settlement with parties. Kapag hindi nagkaayos yan, mag-issue yan sila ng referral. No? Dadalhin ng complainant ang referral at ipa-file yan sa labor arbiter. No? Technically, ipapa-encode niya yan. Ang form na ginawa niyang handwritten, i-encode, ipiprint yan, tapos meron ng raffle. Bibigyan siya ng certificate of raffle. Sa raffle, nakalagay dyan kung kaninong arbiter na punta. Dadalhin niya yan kay arbiter or sa office nito at palagyan ng dates of hearings, which are normally 2 hearing dates. Ngayon, sa hearing, pag hindi sila nagkaayos dyan, magdedesisyon na si arbiter, no? Kasi, kapag hindi nila naayos sa conference, magsasubmit ng position paper, reply, in some cases, rejoinder, tapos decision ng labor arbiter. At decision ng labor arbiter, hindi pwedeng EMR yan, or motion for recon, kundi diretso kang appeal. Pag appeal mo sa NLRC Commission, sasagot yung kalaban mo. Magka-file sila ng answer, pwede ka mag-file ng reply, tapos magde-decide si NLRC Commission. Sa decision ng NLRC Commission, magkakaroon ng pwedeng mag-MR, yung natalo, or motion for recon. Yung motion for recon na naka-file, pwedeng sagutin ng opposition yan o comment ng kalaban. Tapos, ang gagawin ng commission sa motion for reconsideration, i-resolve yan. Ang resolution either granted or denied. In this example, in this case, ang nangyari dito, natalo si company, malamang nag-appeal ito sa NLRC Commission. Pag-appeal niya, natalo pa rin, nag-MR. Pagka-MR, na-deny ni NLRC Commission. Ngayon, umakyat siya sa Court of Appeals via a petition for review, via a petition for certiorari na ang tawag dito ng ating subscriber ay apila, which is technically hindi totoo or hindi tama.
Ang tawag kasi dyan, Petition for Certiorari or PFC, hindi siya appeal. Bakit natin tinawag na hindi appeal yan? Kasi malinaw sa ating labor code na ang decision ng NLRC Commission or order becomes final and executory after 10 calendar days from the time na matanggap ng mga parties yung copy ng decision. So, ibig sabihin, wala ng appeal ang decision ng NLRC Commission. Ano yung inakyat nila sa Court of Appeals? Yan ay lumalabas na isang initiatory pleading. Parang panibagong kaso, yan ay special civil action na inaakusahan mo ang NLRC Commission na nag-commit or nag-act sila with grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction pagdating dun sa kaso. So, ang objective ng petition for certiorari is to annul and set aside the interrelated decision and resolution of the NLRC Commission. So, ang ibig lang sabihin yan, pwede ka nang mag-execute dito sa level ng NLRC Commission. Pwede mo nang i-execute ang decision ng NLRC Commission kahit na nandun ang kalaban mo, kumpanya sa Court of Appeals. Walang kinalaman yan kasi sa ating 2011 NLRC Rules of Procedure, yung petition for certiorari shall not stay the execution of the final and executory decision doon sa kaso. Okay? So, pwede ka na mangolekta ng award mo, but of course, kapag inorderan ka ng Court of Appeals na sumagot doon sa petition, sagutin mo lang. Pero tuloy-tuloy lang ang pag-execute ng kaso dahil pag wala namang temporary restraining order o TRO, ang Court of Appeals na in-issue dyan or preliminary injunction, magtutuloy-tuloy lang yung execution ng ating labor arbiter. Okay? So, yan ang rule. Yan ang basis kung bakit natin nasasabi na pwede ka pa rin mangolekta sa kaso mo na napanalunan na sa labor arbiter or sa NLRC Commission kahit na umakyat pa sa Court of Appeals ang iyong kalabang kumpanya. Guys, I hope you learned something from this video, and if you do, share nyo na lang sa inyong mga kakilala. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.